Ang dami ng mga boss, mga bunga oh. May mga malaki na rin oh, dahil bulaklak. So sige pare, pakipakita mo na yung pataba natin. Yan pala mga boss, ang binabad na complete triple 14. Isang lata lang pare sardinas sa ilagay mo dyan sa isang balding tubig. Ayan. Isang lata ng sardinas na binabad na complete triple 14. Ititimpla dyan mga boss sa 16 liters sa tubig at yan ang idilig namin sa sitaw. At pakihalo ano pare ng ano ng putas, yung 0060. Kalahati lata ng sardinas lang pare ha, kalahati lang. So ayan mga boss. Yan, yung kulay pula na yan. Putas yan mga boss ha, 0060. Yan. Tigkakalahati lang pare lahat, bawat balde. Sakto lang pare yan kasi nung nakaraan eh, malakas yung karga natin sa putas. Hindi rin pwede sumubra yan kasi maninigas yung tanim. At saka haluan mo pare ng kalahating lata ng sardinas na calcium nitrate. So ayan ang calcium mga bossing. Para naman yan mga boss sa pampakapit sa mga bulaklak para hindi siya malaglag mga bulaklak ng sitaw. So doon pala sa mga sumusubaybay sa amin, mga video, mga boss, lalo sa mga baguhan na nagtatanim ng sitaw ha. Ito na mga boss yung step number 6 ng aming pagpataba sa aming sitaw na ang variety Negro Star. So ayan, doon sa mga baguhan na nakasubaybay. So yun yung mga boss, ang ratio ng pataba, isang lata ng sardinas na binabad na complete triple 14, kalating lata ng sardinas na 0016 putas, at kalating lata ng sardinas na calcium nitrate. Tinunaw mga boss sa 16 liters sa tubig at yan ang dinidilig sa sitaw. Isang lata ng sardinas kada puno. So step number 6 mga boss ng aming pagpataba doon sa mga baguhan na sinusubaybayan itong mga pag-alaga namin ng sitaw mga bossing. Ang edad mga boss ng sitaw, 41 days after sowing. So ayan bossing, ang edad niyan. So marami na ito mga bossing bunga. Medyo maliliit pa naman, hindi pa naman siya malaki. At saka ang dami na rin talaga bulaklak. Kaya ang pagpataba namin tuloy-tuloy na mga bossing. Sa mga baguhan mga boss, ang pagpataba ng sitaw, mayroon kayong opsyon na pwede pamilian. Pwede kayong mag-drenching katulad ng ginagawa namin. Pwede rin mag-side dressing. At kung tiyatamad kayo, pwede na rin isabog dyan sa malapit sa puno yung mga pataba. At patubigan kung meron kayong sapat na patubig. Para siyempre matunaw naman. So kami naman, drenching lang mga boss kasi gusto ko drenching para mas mabilis tumalab at direkta na agad sa puno. Lalo dito sa amin tag-araw mga boss nito. Grabing init dito, tuwing-tuwing na lupa. At 4 months na hindi na ulan dito sa amin. Kaya gusto ko drenching lang mga boss. Pwede mga boss, mamili lang kayo kung saan kayo komportable. Kung hindi kayo nahirap, kung gusto niyo magdilig, di pwede niyo idilig. Kung nahirapan naman kayo magdilig, pwede niyo i-side dress. Or pwede rin isabog nga dyan kung may sapat kayong patubig. So sa mga baguhan na nagtatanong, andyan mga boss sa playlist, puntahan nyo mga boss ang mga video ng step by step kung paano pataba ng sitaw. At nandiyan na mga boss ang mga video mula step number 1 hanggang step number 6 ito ngayon. Ang title ng folder mga boss sa playlist, paano magpataba ng sitaw step by step. So yan sa mga baguhan, mga farmers na gusto matuto magtanim ng sitaw. Madali lang mga boss yung mag-alaga ng sitaw, napaka-basic alagaan ito. Hindi siya mahirap alagaan, simple-simple lang mga boss. At saka itong sitaw nga, hindi siya masilan. Doon naman sa mga nagtatanong kung ano yung pang-control namin sa leaf miner, nandiyan na mga boss din ang video. Pakitingnan nyo lang mga boss dyan sa line up ng aking mga video at naka-upload po dyan ang mga video mga boss, yung actual na nag-spray ako mismo para makita nyo yung mga brand ng insecticide. Kaya ito sitaw na mga boss 41 days na siya after sowing. Kung makita nyo mga boss ang dahon malinis, walang tama ang leaf miner. Kasi nga alaga ko sa pag-spray din, hindi ko naman siya hinayaan talaga na tamaan ng leaf miner at pag tinamaan nga siya, madaling mamatay mga boss sa sitaw kasi masusunog yung dahon. At syempre wala siyang tama ng rust o yung kalawang sa dahon, yung nasusunog. So andyan din mga boss ang fungicide na ginagamit ko rito. May mga video na po dyan. Pakitingnan nyo lang dyan mga boss sa mga video ko. Dyan sa mga latest video, andyan mga boss yan, naka-line up lang yon.
Lalo ngayon wala naman kami tanim na sili mga boss. Sitaw ngayon ang tinutukan namin para sa step by step para sa mga baguhan. Kasi napakaraming mga viewers namin na nagko-comment sa video nagtatanong. Yung maraming katanungan, ano daw ba yung mga pataba na maganda gamitin sa sitaw? Yung mga pang-spray nga daw para sa leaf miner at saka sa uod, saka doon sa punggos. So nandiyan mga boss, may mga actual video ako diyan na in-upload ko kung ano yung mga ginagamit namin na mga pang-spray. Makikita niyo mga boss yan yung mga brand at pinapakita ko naman para doon sa mga viewers namin lalo mga baguhan na walang alam, hindi alam kung anong gagamitin. So diyan mga boss, pakitingnan niyo lang sa mga video para makita niyo mga boss yung brand ng insecticide at fungicide at foliar mga boss na ginagamit namin dito. Kaya ito siya ngayon, ang lago ng mga bossing oh. Oh. Marami nito mga boss, mga bunga, pero maliit pa nga, hindi pa naman siya pwede harvestin kasi bata pa naman siya. Ay itong Negro Star, minsan umabot ito siya ng 55 days bago maharbisan. Depende mga boss sa panahon at kung minsan sa alaga rin at arangkada ng tanim nga. Ayan mga boss, oh, may malaki ng bunga oh. Tapos ang dami ng bulaklak oh. Ang dami ng mga sanga, nagsanga-sanga na ito kaya ang gulo na sa ilalim oh. Nagbulbul na yung mga baging. Kaya dumami na rin yung bulaklak kasi nga marami ang sanga, mas marami yung bulaklak, marami ang magiging bunga. So ganyan mga boss ang sitaw. Ganyan siya kasimple alagaan mga bossing. Ang dali-dali alagaan. Hindi siya mahirap alagaan kahit na hindi ka masyadong magaling magsaka. Basta may pang-spray ka lang, may pataba lang at patubig, eh siguradong makaka-harvest ka talaga. So yun sa mga baguhan na mga viewers namin na mga tatanong mga boss, ito na mga boss ang video na para sa inyo. Step number 6 mga boss, sa aming pagpataba. Sa ginagawa namin step by step na pag-abon sa sitaw. Sa edad na 41 days after sowing. Ayan mga bossing. Sana yung mga pagbuhan natin mga viewers. Kahit paano may mga idea kayo makuha dito mga boss ha. At sana may matunan kayo. Para hindi kayo mahirapan mag-start. Magsimula kung paano ba magtanim. So mga boss, hanggang dito muna ako mga boss. At itutuloy mo namin itong pagpataba. Babay mo na mga bossing. Abangan ang next video. Bye-bye. Oh, better I'll splash yan lang ang kaibigan nyo mula Luzon, Visayas at Mindanao. Kaibigan ng mga magsasaka, Albatross Black Channel. Nagbabahagi ng kaalaman kung paano magtanim at mag-alaga ng mga sili, gulay, palay at iba pa. Kaya kung baguhan ka at ngayon ka palang magtatanim, dito ka lang manood kay Albatross Black Channel at sigurado may matutunan ka. Step by step kung paano magtanim at mag-alaga ng mga sili, gulay, palay at iba pa. Albatross Black Channel, share tips and technique about sili farming and other vegetable crops. Dito ka lang manood kay